We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Mayong hapon, Mindanao. Kini ang GMA Regional TV, One Mindanao. Hatod na mo ang pinakadagong pinakawaling balita sa Mindanao. Ako si Sara Hilomen Velasco. Live gikan dinhi sa GMA Davao Complex. James Paulo Yap, live gikan dinhi sa GMA Cagayan de Oro Station. Gibutyag karon sa Mines and Geosciences Bureau kon MGB Region 11 nga dugay na nilang gipahibalo sa LGU nga delikado na puy-an ang lugar sa naitabong landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Gitubag sab sa Davao de Oro LGU nga dugay na sab nilang gipabalhin ang mga residente sa gitaganang relocation site. Ari ang report ni John D. Esteban. Milusad og aerial inspection ang Mines and Geosciences Bureau Region 11 sa nahitabong landslide sa Barangay Masara, Mako, Davao de Oro. Sa exclusive interview sa GMA Regional TV kang Chief Geologist Captor Tubo sa MGB 11, gibutyag niini nga huyang na ang mauyuta nga mirahili sa lugar. Nahimutang sabdaw kini sa Philippine Fault Line. Nakapasamot pa ang sagunsong pag-ulan, rason nga nihumok ang yuta. Bali po yung area na yun po is splay po siya ng Philippine Fault. So yung Philippine Fault Zone po kasi galing pa po talaga yan sa Luzon, yung ano po niya na structure. So kumbaga yung segment dito sa Mindanao is nag-transect din siya dyan sa Masara area. Tectonic setting niya pa lang, bali weak na po talaga siya. And at the same time, malakas nga yung ulan which is the triggering factor. So yun po, kaya tapos yung terrain niya po is steep. So mountainous po talaga yung area. Kaya ganun po kadelikado yung lugar na yon, yung Masara line in terms po sa landslide. Niadto pa daw 2007 nakatala og pagdahili sa mismong lugar ug gisundan sa halapad nga landslide sa tuig 2008. 2011 ug 2014 nagpahigayon sila og geohazard mapping ug na-identify ang lugar nga delikado sa landslide. Recommended for the relocation of Barangay Masara po, and then in 2018 nagkaroon po tayo ng another updating po. Meron po tayong vulnerability and risk assessment. So yung Masara landslide po was already delineated, it was already identified. Wala daw sila nagkulang sa pagpahibalo sa LGU labot nini. I think they're aware na sila kasi po yung mga reports po namin ay ini-endorse po namin talaga siya sa local government units, especially the Municipal Disaster and Risk Reduction Management Offices. Sa bahin sa provincial government, daan nang nagdeklara og no-build zone ang LGU sa lugar o bawal na papuy-an. Giparelocate na po daw ang mga residente nga nagpuyo dito. Apan, meron ng policy na no-build zone kana nga area. In fact, ang mga katawhan diha, gi-relocate na sila. May resettlement site na si Apex Mining at Barangay Kinuban in Mako. Pero sa kagahig ulo sa mga tao, hinay-hinay nga ning balik dito. Dugang ni makapili daan nang gipasuspende ang operasyon sa small-scale mining. Layo sab daw ang mining site sa lugar nga gikahitabuan. Pero si Apex Manggod is dako siya, large scale siya. Munang ang tanang mga measures na safety measures na gina-impose sa MGB, they complied it. If you gonna see it na ang nahitabo is not bar down. So walay tunnel nga di bar down. It is landslide in the outside of the tunnel portion, the outer part of the mountain. Sa karon parayon pa ang investigasyon sa DENR sa hitabo. Doon na pa po daw sila nakita ang mga active landslides sa Barangay Mainit ug Tagbaros. Pag may mga rockfall na talaga, yung may mga nahuhulog na po na mga debris, ganon, mga bato. So indicator na po talaga, may mga tension cracks, yung mga kung sa Bisaya liki. So yun So indicator na po yun na nagkakaroon na nga po ng movement, and then wag na po nilang hintayin na bumagsak yung lupa. So pag may mga ganun na po mga indicators, kailangan na po talagang mag-evacuate. Kauban, si Jojo Solarte sa camera. Ako si John D.
Esteban para sa One Mindanao. Nakitaan og dagkong liki sa yuta ang usa ka lugar sa barangay Lagumit, Malita, Davao Occidental nga giingong resulta sa sagunson nga ulan sa milabay nga semana. Ani ang report ni Argil Relator. Gilayong naglusad og geohazard assessment ang hiniusang pwersa sa Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office sa Davao Occidental, MDRRMO Malita, DepEd Disaster Risk Reduction and Management, Municipal Engineering Office, BFP Malita ug mga opisyal sa konseho sa Barangay Lagumit sa lugar kung asa dunay nakitang dagkong liki sa yuta. Resulta matud pa ang maong tension cracks sa sagunsong ulan sa milabay nga semana. Nag-conduct may og field study na nag-measure sa mga cracks, nag-evaluate. Dadanto na mo kuan geologist from kuan PDRRMO. Doon na matud pa usa ka eskwelahan ang apektado tungod ana aduol sa lugar kung asa nakita ang liki sa yuta. Busa, gisuspende una ang klase sa maong eskwelahan. Gipapahawa na sab ang mga nagpuyo sa usa ka balay nga pinakaduol sa dunay liki sa yuta. Nagparayo ng assessment sa geologist aron makahatag og datos kung unsa kalapad ang lugar nga dunay liki sa yuta ug unsa kini kalalom. Na siguro sa mga 6 feet na ang na bitak pa. Hindi ako na yun kay masulod naman gud ang tao. So sila nga ingon ang geologist nga delikado gud ato sa portuan kanang additional rain pa ba. O galing dunay ulan, magpatuman gilayon og forced evacuation sa mga komunidad sa maong barangay sumala sa PDRRMO. Ako si Argil Relator para sa One Mindanao. Usa ka lalaki ang gidungga batay sa kaugalingong igsuon ini sa Polanco, Zamboanga del Norte. Wala na makabot pa sa ospital ang usa ka lalaking nailhang si Charles Atad, 48 anyos. Human kini gidungga batay sa kaugalingong igsuon ini nga si Conrado Atad, 47 anyos sa Purok Orchids, Barangay Macleodes, Polanco, Zamboanga del Norte. Sa investigasyon sa kapulisan, nag-inom ang magsuon dihang kalit kuno kining naglalis. Dihang natulog na ang biktima, didto na kuno kining gidunggab sa iyang manghud. Sama dinunggaban sa tiyan ang nahiaguman sa biktima. Mitahan na karon sa Polanco Municipal Police Station ang suspect kinsa wala pay pahayag ug posibleng mag-atubang og kasong murder. Presyo sa isda sa General Santos City Public Market misaka og gis ngadto sa 60 pesos matag kilo. Matog sa mamaligyaay, gamay matud pang supply sa isda tungod daot ang panahon. Ani ang report ni Abby Caballero. Kapin semana na matud pa nga taas ang presyo sa isda sa Johnson Public Market. Gani ana sa gis ngadto sa 60 pesos ang gisaka sa presyo matag kilo. Ang tuna nga tag 320 to 330 pesos lang at tag 350 to 370 pesos na. Kung kaniadto ana lang sa 160 pesos ang burot, karon tag 220 pesos na ang kilo. Ang bariles 220 pesos na sab matag kilo. Ang budboron nga tag 130 pesos kaniadto karon 170 pesos na. Ang bangos 10 pesos ang gisaka ug anaa na sa 170 pesos per kilo depende sa gidakon. Ang sambahanon nga tag 80 to 90 pesos lang kaniadto anaa na sa 120 pesos ang kilo. Nabati daw gayod sa mga mamalitay ang pagsaka sa presyo. Busa ginagmay na lang una ang ilang ginapalit. Ang gulay subakan og pinaritong isda. O ginagmay na ana gyud ma'am kay matay di na gyud madala ma'am. Kung sweldo nimo 300 di na madala. Kapadita pero gamay-gamay lang po jud. Gagwanta na lang, tilapia lang ganito, saraka kilo. Sumala sa mamaligyaay nga si Dino tungod sa nagkamahal nga presyo sa isda, halinon daw karon kining mga isda nga ginatawag nilang reject nga anaa lang sa 60 to 70 pesos per kilo. Ninay kay murag nahadlok sila sa presyo, suwani mo sila tag 220, 200. Mura nagmaudagan na sila. Muna mangita na lang sila brato nga aram para ng RG, arang nagawas udan tinay. Ang pagsaka sa presyo tungod matud pa sa gamay nga supply sa isda, sanglit daghan ang wala una na nagat, hilabi na kadtong mga gagmay nga bangka tungod sa daot nga panahon. Lauman matud pa ang pag-ubos sa presyo sa isda ug galing abunda na sab ang supply. Kauban si Gary Balantay ug Bong Vicencio sa kamera. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao.
Siyam ka mga individual, lakip duha ka minor de edad kensa posibleng biktima sa human trafficking sa Malaysia ang na-rescue sa otoridad sa pantalan sa Bungaw, Tawi-Tawi. Pinaagi sa Joint Law Enforcement Operation sa Naval Forces Western Mindanao, kauban ng PNP, Philippine Coast Guard ug ang Bungaw LGU. Na-rescue ang siyam ka mga individual nga nakatakdang mubiyahe backdoor sa nasod Malaysia sakay usa ka barko sa pantalan sa Bungaw, Tawi-Tawi. Ang maong mga na-rescue nagikan pa sa Misamis Occidental, Surigao del Norte ug Zamboanga City. Aduna sa iduhan niini nga nag-edad og 8 ug 15 anyos nga gikan pa sa probinsya sa Basilan. Sumala sa otoridad, walay legal nga dokumento ang maong mga na-rescue. Busa posibleng mahimong illegal entrance sila sa nasod Malaysia ug mabiktima sa human trafficking. Sa ngayon, sir, turn over na sila, sir, sa Maritime Police Assistance po, sir, sa Bungaw Pier. And yun nga, sir, sa Office of Ministry of Social Welfare and Development, MSWDO, para sa counseling, sir, at stress debriefing. Gibutiag sa Department of Transportation nga magpadayon gihapon ang Mindanao Railway Project. Kinibisan nag-withdraw ang nasod China isip funder o mo'y magpondo sa maong proyekto. Ani ang report ni Kent Abrigana. Human nag-withdraw ang nasod China sa ilang financial commitment sa nadalatar nga Mindanao Railway Project. Gibutiag sa Department of Transportation nga magpadayon gihapon ang Phase 1 sa maong proyekto. Nakikoordinador na usab sila sa Department of Finance aron makapangita og financer gikan sa ubang nasod. We're talking to certain agencies right now. Other governments, official development assistance possibilities from different government here in Asia and ASEAN, no? And the Secretary of Finance also is working with us on how we can address this funding requirement. Samtang nagapangita pa og pondo sa maong proyekto, nagapadayon ang ilang land acquisition sa target alignment gikan Tagum City padulong Digos City via Davao City. Inapangandama na sab ang resettlement site sa mga ma-displaced nga mga residente sa itukod nga proyekto. Takip na ang mga livelihood program sa mga banay nga maapektuhan. Nagkantidad og hapit 82 billion pesos ang Phase 1 sa Mindanao Railway Project. Moabot sa 100.2 kilometers ang hitas-on niini nga mokonekta sa Tagum City, Carmen ug Panabo City sa Davao del Norte. Budyang ug Turil sa Davao City ug Santa Cruz ug Digos City sa Davao del Sur. Kung operational na ang buong proyekto, pwede kini nga makaserbisyo og anaa sa 122,000 ka mga pasahero matag adlaw. This project will concretize the master rail plan of connecting the island of Mindanao. The plan shows a 1,544-kilometer rail system connecting the cities of Davao, General Santos, Cagayan de Oro, Iligan, Cotabato, Zamboanga, Butuan, Surigao, and Balay-Balay. Samtang, plano sab sa ahensya nga idugang sa ilang updated nga feasibility study ang pag-integrate og freight system aron mas mapaspasan ang pagtransport sa mga produkto sa nagkadaiyang lugar sa Mindanao. Mindanao is known is a producer of or an exporter of goods, and because we are an exporter of goods, the freight system will be very important for Mindanao because in accordance with international standards, the freight cost immediately goes down with the freight systems. Kauban si Mel Colmenares sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao. Gipaygayon karong adlaw ang Kapuso Bloodletting Day sa managlahing lugar sa nasud lakip na sa Mindanao. Atong sayro ng detalye nini sa live report ni Jandy Esteban. Jandy. Sa daghang mga kapuso gyud nato ang buot makasalbar og kinabuhi pinaagi sa pagdonar og dugo atol sa ato ang GMA Regional TV Bloodletting Day karong adlaw gani sa karon padayon pa ang pag-abot-abot sa atong mga donors. Pagsugod pa lang, ubay-ubay na ang nakalinya aron mo pailawom sa screening alang sa Kapuso Bloodletting Day nga gipahigayon sa Ayala Mall sa Briza sa Davao City. Sagad sa mga unang miabot, gikan sa law enforcers sama sa AFP, PNP, BFP o Coast Guard. Doon na say individual nga buot gayud mo donar. Gilayon silang giatiman sa volunteer sa Philippine Red Cross.
Si Sergeant Taping ikaduha sa usa ka tuig batud pa nagadunar og dugo. Ma-refresh atong dugo, malimpyo ba. Tapos sa lain po nga bahin ikaduha, makatabang ta sa nanginahanglan. Sa Cagayan de Oro City, sayo nga milinya ang mga Cagayanon nga mitubag sa panawagan nga donate blood, save lives. Kagipahigayon sa Ayala Mall Centrio. Lakip sa midunar mao ang uniformed personnel sa Philippine Army ug Philippine National Police. Target karon sa Philippine Red Cross Northern Mindanao nga malampasan ang kapin usa ka gatos nga blood bags nga nakolekta sa milabay tuig. Dakong tabang matud pa kini sa nagkataas nga panginahanglanon sa dugo sa tibuok rehiyon. Misalmot sab ang pipila ka general, non-government organizations ug mga kapulisan sa bloodletting activity nga gipahigayon sa KCC Mall Jensen sa General Santos City. Ang first-timer nga si Jennifer wala nagmahay nga midunar og dugo. Matud pa, miuban lang siya sa iyahang anak nga usa sa mga volunteers nga muasikaso sa mga buot magdonar og dugo. Apan naengganyo siya nga mag-donate. Lami sa paminaw. Na-refresh ang akong dugo. Ang 41 anyos nga si Cecilio nga taga Zamboanga City nagdonar og dugo alang sa amahan sa iyahang kauban sa trabaho nga ana sa ospital ug nanginahanglan og blood transfusion. Para pwede kita sir salbabida akil dimi sir kano uban disita ta inisita sa sangre. Sumala sa PRC Zamboanga City, dakong tabang ang ilahang makolektang dugo sa Kapuso Bloodletting Day sa KCC Mall de Zamboanga aron makabot ang target nga 11,500 blood bags karong tuiga. Kamatikdan matud pa ang nagkataas nga blood request sa ilahang buhatan dili lang sa Zamboanga City, lakip na sab ang ubang probinsya sama sa Sulu. Sarah, as of 4 p.m., anana sa kapin 200 blood bags ang atuang natigom dinhi pa lang na sa Davao City. Gani ni doble na, halos doble kung itandi nimo na sa nakalabayng tuig. Sa kinatibukan sa Mindanao, sobra libo na ang atuang natigom nga mga blood bags sa tibuok Mindanao atol sa tong GMA Regional TV Bloodletting Day. Sa mga nag-donate, daghang salamat mga kapuso. Sarah. Okay, daghang salamat, John D. Esteban. Ito ang GMA Regional TV, One Mindanao. Misa ka na sa 15 ang namatay sa landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Apan bisan ini, dunay nahukay nga usa ka 3 anyos nga batang babay kinsa buhi. Luyo nga duha ka adlaw na sukad nahitabo ang landslide. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni Jess Tony Humamil nga manukad sa Mawab, Davao de Oro. Jess? Sara, usa ka 3 anyos nga batang babae nga nalakip sa natabunan sa Midahiling Yuta sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro niadtong Martes sa gabi ang nakalutan sa mga rescuers sa nagpadayong search, rescue and retrieval operations. Nagbunga ang sakripisyo sa mga rescuers sa pagkalod sa kapin usa ka gatos nga missing sa landslide sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Banda alas 7 kaginang buntag usa ka batang babaeng nakalutan sa mga rescuer human malubong sa yuta sulod sa duha ka adlaw. Sumala sa otoridad gidala sa ospital ang bata ug ginasuta ang iyang kahimtang. Wala pay dugang impormasyon nga gihatag ang MDRRMO Mako kabahin niini. Gani bisan pa man kitaligsik walay undang ang mga rescuer sa pagkalod sa yuta sa paglaom nga makita ang mga nangawala. Sa pinakaling datos sa MDRRMO Mako, karong adlaw as of 12 noon, gikumpirma sa MDRRMO Mako nga nasa 15 ang namatay human ma-recover sa mga rescuer ang upat ka patayng lawas. Samtang ana paghihapon sa kapin usa ka gatos ang missing. Dili pa masuta sa MDRRMO Mako kung pila niini ang trabahante sa Apex Mining ug mga residente tungod for verification pa kini. The initial report, we have 15 retrieved bodies. Continuing pa rin ang ating search, rescue, and retrieval operation doon sa ating ground zero. Hopefully, we are still hoping because we had a good news earlier with a one-child survivor na nakuha natin sa area. So, we are still very much hopeful na may makukuha pa rin tayong mga survivors. Buhi Anghel. Daw ginuog sa langit ang pag-ampo sa pamilya ni Chen ang 3 anyos nga batang babae na nakalutan sa mga rescuer. Grabe ang pagpasalamat sa amahan niini nga si Orlando Malacaste. Apan ang usa pa ka igsuon niini og inahan ang wala pa makit-an hangtod karon. I-verify matud ba ni Orlando kung dalaki ba kini sa upat ka mga patayng lawas nga na-recover sa mga rescuer. Ang usa pa niya ka anak. Okay naman to siya kaya kuana kabir naman siya yang
kinabuhi ang kuan na lang na karon problema ang katong magulang wa pa na-recover na pero ambot mo maingon nila nga patay na daw. So wala pa. Pero ako pa to adtuon karon kung sa katinuod niya ang inahan wala pa. Matud pa nagkaon na sila atong gabi una sa dihang kalit nga midahili ang yuta apan swerteng nakagawas sa Orlando kauban ang iyang 8 anyos nga anak. Samtang gipaambit sab sa 26 anyos nga survivor sa landslide nga si JL Texon sa iyang social media post ang iyang kaaging nga nalakip sa natabunan sa midahili nga yuta. Sumala sa iyang post, pauli na ta siya dihang kalit nga midahili ang yuta ug natabunan ang ilang gisakyang bus. Dungog matud pa niya ang sininggitay nga gapangay og tabang kadtong gabi una. Usa si JL sa paspas nakagawas sa bus human ang pagdahili sa yuta. Makita sa hulagway sa iyang post nga nabalot na og lapok ang tibok niyang lawas. Gisulian sa GMA Integrated News nga makuha ang pahayag ni JL apan ibalibad kini. Samtang gina-verify sab karon sa MDRRMO Mako ang nadawat nga impormasyon nga dunay usa ka missing nga nakakontak pa sa kabanan niini kagabi. Apan pukpok sa bato lang ang ilang madungog sa pikas linya nga nanginahanglan og tabang. Kining usa ka babae sa paspas nga post human mahibaluan nga usa sa duha ka patayng lawas nga nakalutan usa sa iyang kabanay. Mitsabaw na lang si Lendros tungod hantud karon wala pa makita ng iyang asawa nga natabunan. Gipaambit sab sa ubang rescuer ang palisuray nga operasyon tungod gawas sa mga nasinati ang pag-ulan. Problema sab nila ang paglihok sa yuta nga delikado o kinahanglan nilang muhawa una sa lugar. Medyo lisod-lisod pod katong mga porsyon nga by portion magud ang area. So dili pod tanan nga sayon. Sara hangtod karong maorasa, nagulat gyapon sa gawas sa command post sa Elizalde sa Mako, Davao de Oro ang pipila ka mga kabanay sa mga namising sa paglaom nga makit-an na ang ilang mga mahal sa kinabuhi. Sara. Okay, dagang salamat ug amping mo diha, Jess Tony Humamil. Gi-refer na sa mas dakong ospital sa Tagum City ang 3 anyos nga batang babae kinsa na rescue sa landslide area sa Mako, Davao de Oro kaganinang buntag. Alas 11:40 kaganinang udto miabot sa Davao Regional Medical Center sa Tagum City ang 3 anyos nga si Sheena Malacaste kinsa na recover nga buhi kaganinang buntag sa landslide area sa Barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Sumala sa kabanay nga mo'y watcher karon sa ospital kinsa mi dumili na nga moatubang sa kamera hangtod alas 12 sa hapon anaa pa sa intensive care unit sa emergency room sa ospital ang batang biktima sa landslide. Hinoon gipailaw matud pa kini sa X-ray, CT scan ug laboratory tests. Sumala pa nga walay nakit-ang bali sa lawas niini apan ginawlat pa ang resulta aron makumpirma gayud kini. Sa pagulagway sa iyang kabanay nagahilak lang matud pa ang bata kung matarog apan hinanok matud pa ang katulog niini. Atong gihangyo ang ospital nga makakuha og footage sa sitwasyon karon sa batang biktima apan wala sab matud pamihatag og pagtugot ang watcher. Hinoon gipasalig sa ospital nga ginatutukan ang kondisyong medikal sa pasyente ug ginaatimanan nila karon ug nasa stable na ang kondisyon sa bata. Andam sab matud pang ospital nga modawat sa mga pasyenteng i-refer kanila gikan sa landslide area kay ginaabiso na matud padaan ang referral gikan sa operation center. Samtang doon na pa ilang duha ka pasyente nga na-rescue ni adtong gabi ni adtong nahitabo ang landslide nga naka-confine sa mga ospital. Ang usa kanila critical pa ang kondisyon samtang ang usa nakatakda ng ma-discharge karong hapon. Nanawagan ang lokal nga kagamhanan sa Glan Sarangani ngadto sa national government nga tabangan sila nga makapatindog usab sa ilang municipal hall. Sanglit migula sa assessment sa mga eksperto nga dili na gyud luwas gamiton ang building human kini na danyo sa linog sa milabayng tuig. Ani ang report ni Abby Caballero. Human ang pagsuta sa structural integrity sa Glan Municipal Hall dihang nadanyos kini sa magnitude 6.8 nga linog niadtong November 17, 2023 migula sa assessment sa mga eksperto nga dili na gayud kini luwas gamiton tungod sa dagkong liki gikan sa ground floor hangtod sa 5th floor sa maong building. Kinahanglan daw kining i-retrofit nga gilangkuban sa pag-repair, rehabilitation ug strengthening sa structural integrity. Gibana-bana ang nagkinahanglan kini og 85 million pesos nga pondo. Apan may desisyon ang LGU nga ina i-retrofit, mupatukod na lang sila og bag-ong municipal hall. Instead na i-retrofit, i-demolish na lang daw ang building kay it will cost only 100 million kung magpahimo og bago. So gamay naman lang daw kulang. Gani sa karon nga nakakordon gihapon ang municipal hall, ang assessor's office temporaryong anaa sa public market. Ang uban gihimong opisina ang municipal gym. Kasi paita na gyud namo diri sa Glan. Pero we are very dependent gyud sa national government kung kano sa nila i-download ang kwarta
Sana mapabilis yung tulong kasi hindi talaga kaya ng LGU na magpatayo ng bagong municipal hall. Ako si Abby Caballero para sa One Mindanao. Dakpa ng usa ka aktibong miyembro sa CAFGO man gingong na maligya og mga pusil nga walay igong dokumento sa Zamboanga City. Arestado sa bypass operation sa Zamboanga City Field Unit CIDG ang usa ka aktibong miyembro sa CAFGO nga nailang si Umayer Tawasil Undug, 33 anyos, human kini gikatahong illegal nga nagapamaligya og pusil nga walay igong dokumento sa Barangay Malagutay sa Zamboanga City. Nakuha gikan sa suspect ang usa ka caliber 45 nga pistol ug mga buhing bala. Sumala sa ahensya, nakadawat sila og report gikan sa mga residente sa buong barangay sa illegal nga pagpamaligya og mga pusil sa suspect. Busag gikasan nilang operasyon aron madakpan kini. Sa karon nakakustodiya na ang suspect sa CIDG ug gipaubos na sa inquest proceeding. Kasong paglapas sa RA 10591 kung Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang ipasaka batok sa suspect. Mga kapuso, magsugod na ugma adlong Sabado ang NCAA Season 99 Juniors Basketball. Unang magtigi ang Mapua Red Ribbons batok sa Arellano Braves. Aduna say dula ang line teams ugma mga kapuso adlong Sabado. Matag Miyerkules, Biyernes ug Domingo ang musunod nga dula alang sa elimination round. Sa miaging Season 98 ang Letran Squires ang nagkampiyon sa Juniors Basketball. Mao kadto ang mga ulahing balita sa Mindanao karong adlaw. Mamahimo ninyo kini makita pag-usab pinaagi sa pagbisita sa official website sa GMA Regional TV o bisitahan ang among official YouTube channel ug i-click ang subscribe button para sa pinakaulahing balita. Daghang salamat sa mga kapuso sa Mindanao nga nagalantaw kanamog sa mga kapuso abroad. Padaylan sa pagtutok sa mga lokal nga balita matag adlaw tungod sa GMA Regional TV, Local News Matters. Kami ang GMA Regional TV 1 Mindanao. Tibok persa para sa mas na komisyon ug mas salapad nga pagserbisyo sa nasod. Happy weekend ug amping kita mga kapuso.